Bagamat tinanggal bilang hepe ng Philippine National Police PNP si General Nicolas Torre III, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may tiwala pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya at maaaring italaga sa bagong posisyon. Inalis si Torre base sa memo mula sa Malacanang noong Agosto 25 at pinalitan ni Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na dati niyang deputy. Ayon kay Remulla, si Torre ay may opsyon na magretiro o manatili sa serbisyo hanggang sa kanyang mandatory retirement sa 2027. Ang pagdidesisyon kung mananatili siya bilang 4-star general ay nasa National Police Commission or NAPOLCOM. Doon na lang ako magbibigay ng komento sa sinabi ni John Vic Remulla na may tiwala pa di umano si Bongbong Marcos kay Torre. Isa pang pang-uuto yan, partner. Panibagong pang-uuto na naman yan kay General Torre. Hindi sa pinagtatanggol ko si Torre dito, ha. Maraming hinanakit na binigay sa buhay natin yan, eh. No? Pang-uuto pa rin yan. Paano nila nasabi na meron pa silang tiwala kay General Torre na tinanggal na nga nila, eh. Para namang ginagawa nilang tangasid. Pag si General Torre naniwala dyan sa mga sinasabi nilang, ay, ayos, matiwala pa pala sa akin na presidente. Ang tanga mo na, sir. Ang tanga mo. Pag naniwala ka pa sa mga sinasabi nila. Sinabi na nga, malinaw na nga yung sinabi ni John Vic Remulla, dalawa lang ang option niya. Either magretiro siya or magpapatuloy siya sa kanyang trabaho hanggang sa 2027. Anong gagawin mo? Maglilinis ka na lang dyan sa opisina ninyo. Wala ka ng trabaho, pag-alagala ka lang, time in, time out. Yan na lang. Sinesweldohan ka ng taong bayan na wala ka namang ginagawang trabaho. Pinapakain mo sa pamilya mo na wala kang trabaho. Di ba parang nakakahiya talaga. Hindi parang, talaga nakakahiya. Hindi lang sa pamilya mo, maging sa sarili mo. Mabuti pa, General Torre, magretiro ka na, huwag ka maniwala sa mga sinasabi nila. Nang sa ganon, mahabol ka na ng dapat mahabol. Yun lang, partner. Partner Bads, medyo nawala ka kanina. Oo, nalaglag ako. Hindi ko alam kung bakit, eh. Pero nasubaybayan ko naman yung pinag-uusapan yung bandang huli na. Ayun na nga, no? Yung tiwala, ibig sabihin, ang walang tiwala sa kanya, yung direktang amo niya, si John Vic Remulla. Yung Pangulo may tiwala, pero yung direktang amo niya, na si John Vic, direktang head niya, wala nang tiwala. Yun ba yung ibig sabihin nun? Kasi, etong problema ko sa gobyernong ito, punong-puno ng double talk. No? Nung kasi panahon ni Tatay Digong, nakagawa ka ng pagkakamali, alam na natin magre-retiro ka para hindi nakakahiya, di ba? Naalala natin yung kapatid ng mga Tulfo. Bihira-bihira, partner, yung mga yung wala ako nabalitaan na tinatanggal talaga na maramihan dahil in the first place, sa simula pa lang, salan-sala na yung mga ganun yung mahusay na leader, partner, eh. Mahusay din yung kinukuha niyang tauhan kasi gusto niyang makatulong sa kanya. Yung katangian naman ng leader na papachi-pachi lang, yung wala-wala lang. Kahit sinong malapit sa kanya, yung mga weak leader, kahit sinong malapit sa kanya o may contribution siguro nung nangangampanya, bahala na. Kukunin niya na. Kaya walang direksyon talaga, eh. Hindi nakakatulong yung kanyang mga pinagkukuhang mga tauhan, partner. Oo, no, partner. Oo nga, parang, alam nyo, ako kung ako magsasalita rito, parang sinasabi nito ni Remulla kay Torre, Torre, matuto kang makiramdam, huwag kang manhid. Hindi na kailangan pa ng salita, eh. Tinanggal ka na nga, eh. So, meaning, kung talagang mayroon ka pang natitirang kahihiyan sa sarili, ikaw nang magkusa. Unang-una, mismo na yung ano mo, eh. Mismo na itong ako yung apir mo, eh. Itong si Isa LG na nga, nagsasabi na ako na mismo ang ano. Kasi ayon kay Isa LG, di ba, si Presidente nga, wala na may tiwala pa naman sa kanya. So,
ang malaki talaga ritong kamay, ito talagang si SILJ Remulla kung bakit nagkaganon. Siguro nga, nasaling din ng kanilang ego dahil ang ginawa niya siguro, biruin mo, napagbigyan ka na nga nung una. Ganon siguro talaga usapan dito mga partner, no? Napagbigyan ka na nga prinimuhan ka na doon sa pagpapa-kidnap mo kay Pangulong Duterte papuntang dahig. Tapos ngayon parang abusado ka pa, parang mayroon na ngang yung una nga dapat na nandoon, nakaunap sa iyo, pinimut nga namin yun, ikaw ang aming sinampa, tapos ngayon, yung supposed to be na nasa taas, yung pang ipinatapon mo. Kaya big insult ito siguro sa kanila, kaya bumabawi siguro itong mga Remulla. I don't think so mga partner, kung maaaring totoo yung sinasabi ko na yan, pero para bang sinasabi lang naman natin, total may tiwala rin naman sila, tapos ngayon hihilutin nila itong si Torre. Sasabihin nila, hindi, huwag ka mag-alala kasi mayroon pa naman mataas na posisyon eh. So, ang taong bayan ngayon, magiging tayo dito ang magiging casualty dito sa kanilang mga alimuom eh. Ang katunayan, parang ang Alimuom. nangyayari lang nito. Biruin mo mga partners, pick up ito ng lahat. Hindi lang ng mga vloggers buong mainstream media talagang wala pong dito. Lahat ito kaya mukhang ito na kaya ang partner, ito na kaya ang hinihintay nilang pasabog para pababain yung tama nitong yung lakas nitong bagyo ng flood control project mga partner. Sige, sige. Partner, dagdag ko lang partner. Sige, sakyan natin yung sinasabi nila na kunwari bibigyan ng panibagong pwesto si General Torre. Sakyan lang natin. Utuin na rin natin si Torre para masiyahan na rin siya. Etong nangyayari ngayon sa flood control project na maanomalya, maaaring totoo yung sinasabi nilang bibigyan ng panibagong project si Torre kung gagawa ulit sila ng panibagong ahensya ng gobyerno na siyang magbabantay dito sa mga maanomalyang flood control project. Which is itong corruption. Malabong mangyari naman yon. Kasi nga, tinanggal nga nila yung binuwag nga nila yung PACC, itong Presidential Anti-Corruption Commission. Di ba, partner? So, saan mo pa ilalagay si Torre? Yun lang, partner. Partner Vance, meron ka pa idadagdag? Hindi, doon na nga tayo sa sa ito ba yung sasagutin ko lang yung tinanong mo. Ito bang kay Torre yung iniintay nila para makalimutan natin yung, 'di ba, yun yung tanong mo? Yung makalimutan natin yung flood control controversy. Sa tingin ko sa laki nito, wala namang bumibitaw eh. Yan talaga plano nila. No? Ako tingin ko ultimately natutuwa sila pag merong bagong pinag-uusapan. Baka matulad kasi yan sa napakainit nung mga fill in the blanks sa GAA 2025. No? Tapos biglang kinidnap si Tatay Digong, nawala yung interest ng taong bayan, nawala lahat. Pero sa tingin ko hindi mawawala yung interest ng taong bayan dito kasi grabe po tong flood control scam na to, no? Hindi po mawawala ang interest natin dito. Lalong-lalo na kung tayong mga Duterte vloggers ay patuloy natin tong susubaybayan, no? Alam natin na nadala rin tayo ron kasi si Tatay Digong talaga eh. Alam nga naman sa tingin natin wala nang mas malaki pang balita dun sa pagpapakidnap kay Tatay Digong kaya binitawan natin yung pansamantalang JA. Pero nawala na ng interest yung tao. Dito po normal yan yung media, alam nyo naman, di ba? Nalantad na sila ni Vico Soto. Si Vico Soto po to, hindi po kami kasi kung kami matagal na namin sinasabi yan eh. Maraming media bayaran eh. Hindi naman kayo naniniwala pero nung si Vico Soto na kapanipaniwala na samantalang konti lang ang lamang ni Vico Soto na paligo lang ang lamang ni Vico Soto kay KPL. Pagdating sa gandang lalaki putya. Mga ilang paligo, partner Vance? Mga 3 kalahati lang. Alam mo partner,
Iba talaga eh, no? Yan yung sinasabi natin na hindi natin sila kakampi, pero magagamit natin yung mga sinasabi nila laban sa mga kalaban natin. Hindi naman Duterte yan si Vico Soto eh. Pero kaya yun yung lagi kong sinasabi na kung merong sinasabi yung hindi mga Duterte na pabor sa atin, bakit hindi natin yan pupurihin? Pero pag bumanat na, katulad ni Richard Gomez, nung panahon na pinupuri niya yung war on drugs ni Tatay Digo, alangan naman banatan natin yan. Pero ngayong pinagtatanggol niya na yung mga kapwa niya congressman, medyo bibira-bira tayo pag medyo, ganun po talaga. Ang trabaho ng mga nagbabantay. At ang nagbabantay po ngayon, hindi na po yung press. Yung mainstream media, pasensya na sa mga kasama natin sa SMNI at iba pang mga mas maliliit na media. Ito kasing malalaking mga mainstream media, nakita nyo naman, di ba? Ayon sa paglalantad ni Vico Soto, ay nababayaran tong mga kanilang mga sikat na angkor o sikat na mga journalist. Walang duda yan. Tapos ang magtatanggol sa kanila si Arn Clavio, yung nagtatanggol sa kanila isa pang walang kredibilidad na biruin mo yun, pinabantay sa iyo wag na natin sabihin na nabuntis niya si Sara Balabagan nung araw. Pinapaalala ko lang na ang walang bahid na si Arn Clavio ay walang karapatan na magsalita ng ng mga yung itataas niya yung mga journalist. At marami na ngayon lumalabas na. Si Karen Davila parang lumalabas yung dati na inaalok siya, di ba? Tinanggihan niya lang. Hindi niyo maitatanggihan. Pero narito po ang mga vlogger. Huwag kayong mag-alala. Yung mga nag-aalala po, maraming nagko-comment dito na baka dahil kay Tory makalimutan na natin yung flood control. Makakaasa po kayo na hindi namin bibitawan yan. Kaya nga yung panawagan namin, dito po sa mga away-away, mag-away pa rin kayo. Pero maglaan naman kayo ng mga 5 minuto, 10 minuto sa flood control project. Bati-bati pa rin tayo. Mag-away-away pa rin kayo. Masaya yan eh. Diyan kayo masaya eh. Pero huwag kalimutan na yung flood control project lagi nating ipapaalala. Huwag kayong mag-alala mga kapatid na viewers natin. Hindi namin yan tatantanan. Partner. Correct, partner. Kaya nga tayo, di ba? Umpisa pa lang nitong ating programa ngayon, yan na kaagad ang ating binuksan. Sapagkat pinapakita lang natin dito, kasi ngayon, partner, may investigation sa Kongreso. Itong anak ni Senador Marcoleta na si Congressman Marcoleta, may pinapakit siya. Magaling din. Marami daw pong mga bayaran na mga influencer, mga vlogger, at mga reactors, yung mga nagla-like, nag-share, nag-heart. Di ba? So, ito mga partner ang nagpapakita lang na napakalaki ng lamang ng mga Duterte. Kasi tayo lahat ng mga nandito, ang patunay kung bakit tayo organic at hindi tayo bayaran ng mga Duterte. Kasi tayo mismo, hindi rin tayo minsan nagkakaparehas ng opinion eh. Correct. Ayan nga eh. Di ba? Ayan nga eh. Ginagawa tayong content ng ibang mga vlogger, yung mga kalaban kasi nga, nag-away-away na raw ang mga Duterte supporters, mga vloggers. Hindi po kami nag-away-away. Hindi kami parehas eh. Dahil wala sa amin kumukumpas, walang nagbabayad sa amin. Yun yung mga partner, di ba? Pero willing naman kami magpabayad. Wala lang talaga. Biro lang po, biro lang. Pero partner, dininay ng PCO yung partner na meron silang miniminti na mga vlogger na bayaran. Dininay nila, partner. Gusto niyo malaman? Ako sa tingin. Sige. Ayan Yan, partner. Kita mo naman si KPL na kasi dati siya nalinya dyan sa mga bayaran na yan. Diyan ako galing. Pero partner, inaamin ko, diyan ako galing. Pero ni Singko, hindi ako nakatanggap dyan, partner. Bakit, partner? May kumubra para sa'yo? Parang ganun. Partner,
Yan nga yung lamang ng ating Tatay Digong or ni VP Sara, mga Duterte. Kasi sila, bagamat wala silang pera pambayad, wala silang perang nagagastos, pero may mga puso ang mga supporters na talagang handa makipagsabunutan para lang sa kanilang kapakanan, para sa kapakanan ng bayan. Pinagtatanggol kasi ng mga Duterte yung kapakanan namin na mga maliliit na hindi namin kayang ipagtanggol ang aming sarili. Kung kaya't ang mga Duterte, talagang ito yung malaking lamang nila. No? Ngayon, mga partner, speaking dyan sa mga supporter, nako, may flash report tayo mga kapartner. Last report. Mayroong isang madikit na madikit dyan kay General Torre na lagi natin nakikita ang babae, mga partner. Ito, basahin ko muna sa inyo para mayroon tayong pag-usapan. Ano to? Flash report. Police Brigadier General Jane Fajardo, papalitan na. Nako. Papalitan na rin bilang PNP spokesperson ayon kay Nartates. Ito daw ay source natin mga kapartner. Galing po daw ito sa DZMM Teleradyo. Yan po ang source natin mga kapartner. Ano ang masasabi niyo mga kapartner dito? Alam niyo naman kung gaano ka-close si Torre tsaka si Jean, di ba? Si General Jean Fajardo. Wala pong ano yan. Hindi na tayo magtataka niyan. Lahat po yan mapapalitan. Ganun po talaga usually, no? Ganun po talaga yung mangyayari pag may bagong PNP chief. Tangay po pati yung mga, lalo na spokesperson. Madalas yan po yung kasi alam nga namang spokesperson mo, hindi kayo close. Karamihan sa spokes dapat close. Si Auntie Claire lang yata yung tanging spokes na hindi nakakausap si BBM. Di ba pag tinatanong mo yan, laging hindi pa kami nagkakausap. Sa isip ko, nagkakausap ba talaga kayo? Partner, okay na ako. Partner PL, ano masasabi mo rito kay General Fajardo? Mirisi. Mirisi, partner. Expected na natin yan. Imposible namang manatili yung kanyang tagapagsalita, partner, samantalang yung kanyang amo, pinalayas na. Siyempre, kalimbawa, kung ako ang panibagong PNP chief, tanggalin ko yung tagapagsalita nung naiwan o nung dating PNP chief. Magkukuha ako ngayon ng panibagong tagapagsalita ko na hindi sinungaling. Kasi sabi ng ating mga kababayan, sinungaling daw yang si Fajardo. Hindi ako may sabi Sabi na ng ating mga kababayan hindi daw totoo yung ibang mga sinasabi niya. Expected na yan, partner. Yan lang ang komento ko. Talagang Mirisi. Talagang tinutuhanan mo na political marites ka. Nasa birada agila na tayo. Yari. Lahat dito may source. Biruin mo to. Source natin, DCMM. Tapos sasabihin mo na. Sa akin, maigsi lang naman. Sabi nga ni partner Badong, talagang ganun tangay yan. So, masasabi ko lang kay General Fajardo, at least may chance ka pa naman sa ibang position diyan at hindi ka pa naman katulad ni General Torre na out ka na sa malay mo makagawa ka naman ng sarili mong galaw diyan na mas maganda na ikakapuri ka rin ni PBBM. Baka mamaya ikaw pa yung gawing PNP chief naman, di ba? Sige mga partner, kung wala na kayo dyan. Ano lang partner, no? Ang pagkakaiba kasi siya pwede siyang i-assign. Hindi pa naman siya nasa tuktok Unlike kay Torre, i-assign man si Torre, mas mababang posisyon, demoted. Kaya mahirapan talaga. Kung ayaw niya ng floating, demoted. Parang wala siyang pagpipilian. Resign, early retirement, or kung may ibang posisyon na hanapan. Pero wala sa tingin kong malaking posisyon. Partner. Mangyayari kay Torre, partner, sa sinasabi mo na yan, dishonor, mababawasan ng kanyang honor. Biruin mo yun, kung kunwari, ginawa ka regional director mula sa Chief PNP, Partner, malaking bagay.
partner, kung ako kay Tore, kung ako, halimbawa, kung ako si Tore, ikanta ko na yung dapat kong ikanta bago ako mag-retire eh. O di kaya mag-retire muna ako, tapos ikanta ko lahat ng nalalaman ko, lahat ng mga sinabi sa akin, lahat ng pinatrabaho sa akin, lahat ng mga binayad sa akin, kung magkano kalalaki halaga, ikanta ko yan, partner, pagkatapos ko mag-early retire. Ewan ko lang, partner, kung hindi matananta yung mga nag-utos sa kanya. Yan lang. Partner PL, Ah, baka magdilang anghel ka ayon kay John Vic Rimulya, masunurin yan, parang aso yan. sana nga.